Magandang araw mga ka-brothers Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa ating mga kaibigan dyan sa abroad, mga OFW. Kamusta po kayo? Sa araw nito mga ka-brothers, i-share ko lang po sa inyo ang nangyari po ng isang hearing doon po sa Senado, pinamumunuan ni Senador Jinggoy Estrada, kung saan siya po ang chairman. Ito po si Rapi Tulfo ay sulpot lang po doon sa hearing. Ang nangyari, pinagtatawanan lang siya doon po sa hearing kasama ang mga participant, mga ka-brothers at sa mga senador. Okay? So, paano nangyari na pinagtatawanan lang siya? Panoorin natin mga ka-brothers, no? Pero bago po ang lahat, yung bago pa nanood sa ating video at nakabisita sa ating channel, huwag kalimutan i-subscribe JVTV's Podcast at i-click na rin ang notification bell upang manatili tayong updated sa ating mga bagong video na i-upload. Ito kasi si Rapi Tulfo, bigla lang pong sumulpot sa hearing, no? Without knowing o pinag-aralan ang mga topic o dapat diniscuss doon sa hearing, mga ka-brothers. Actually, patapos na tong hearing. Late siya. Ngayon, pinag-usapan kasi sa hearing, mga ka-brothers, ay tungkol po sa mga equipment or mga items na bibilhin ng gobyerno para sa ating hukbong sandataan, mga ka-brothers. Na ito po ay naging exempted ang mga Philippine Army or mga pulis sa procurement process. Ang government kasi, mga ka-brothers, bawal bumili ng mga equipment ng second hand. Kumbaga, kung sino mang ahensya sa gobyerno, malokal man or national, dahil meron silang sinusunod sa procurement department. Okay? So, ito si Rapi Tulfo, hindi niya alam na meron palang ganong process or batas sa procurement ng gobyerno. Bakit kaya? Tuloy, nalecturean siya ni Senador Jinggoy Estrada. Panoorin natin mga brothers para maintindihan natin kung bakit. I would like to acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Senator Rafi, we want to give an opening statement before we adjourn. Sorry, late ako, Mr. Chair. Galing ako dun sa isang... Meron lang kasi ako isang concern at katanungan. Yung sa Section 10 ng proposed law, tinatanggal ata ito, if I'm not mistaken. Yung sa procurement na yung single largest completed contract. Is that, am I right? Na Yes, yes. Tinatatanggal? The reason behind this, if... Ano pong safeguard meron para... kasi ang kanina... Yun, mga ka-brothers, pinanong niya ano pong kasiguraduhan, bakit tinanggal. Diba? So, hindi niya alam ang dahilan. Bakit kaya? Kasi, bigla lang siyang sumulpot dyan at hindi man lang nagbabasa o pinag-aralan ang mga topic bago siya sumalang, no? Pag upo niya, binigay kaagad sa kanya from staff siguro niya or sekretary ba niya, inabot lang, notice, pak. Yun na yung topic kanina. Na ito, pinangaralan. Tuloy. Nandito si Senate President Mix. Ang problema kasi niyan, if we don't exempt itong AFP from this Procurement Act, hindi sila makabili. We cannot afford, or they cannot afford to buy brand new equipments. For example, like, ano sinabi ni Senate President, yung F-16 na F-16. baril. Hindi naman nila kayang bumili. Meron nga nag-offer ang United States government na dispose na nila yung kanilang F-16 in a much cheaper price. Although slightly used o second hand na tinatawag, hindi naman sila makabili ng second hand because bawal sa atin na mag-purchase o mag-acquire ng second hand equipments. So yun ang naging basihan. We cannot purchase, or not only the AFP, not only the DND, all government agencies concerned, kahit LGUs, they cannot buy second hand equipments or other products. So, kaya yun ang one of the basis for exempting the DND or the AFP
from this Procurement Act. Okay? So yun po mga ka-brothers, narinig po natin. Napaliwanag po sa kanya ni Senador Jinggoy Estrada. Ito naman mga ka-brothers, ang gusto ni Rapi Tulfo, lahat ng kontrata ng Chinese pinapakancel niya. Bakit kaya? At ito pa mga ka-brothers, lahat po ng nag-aaral sa China, nag-aaral nating mga kapatid na mga kasundaluhan or any private personnel mga ka-brothers, gusto po niyang paalisin doon at ibalik sa Pilipinas. Bakit kaya? Ano pong dahilan ni Rapi Tulfo? Panoorin natin mga ka-brothers. Siguro itigil na muna natin any dealings dito sa China in terms of military exchange. So wag muna kasi kung ipagpapatuloy natin yan, yung mga military natin, Lieutenant Colonel, papadala sa Beijing Military Academy, parang insulto po yun. Can we put a stop to it? Put a break right away? Papayag ba tayo niyan mga ka-brothers, mga kabatas? Mga Tulfo natin, mag-isip nga kayo. Kung hindi natin sila paaralin sa ibang bansa, ano po ang mangyayari sa ating hukbong sandataan? Meron po ba tayong matutunan na maganda? Matutunan in advance sa ibang bansa? Para sa akin kasi, gusto ko yan na ganun. No? Kasi, libre naman eh. Diba? Ang China, hindi lang nag-offer ng pang-militar. Nag-offer din sila ng scholarship para sa individual or mga private person. Pero anong balak ni Rapi Tulfo? Gusto niyang tanggalin doon. Pabalikin dito sa Pilipinas. Kung pangit naman ang suggestion mo, Rapi Tulfo. Ba? Tuloy. Namang ibang academy na pwedeng padalhan. Bakit sa Beijing pa na kung saan they're perceived as enemies just because they've been bullying us for a long, long time. Idadagdag ko lang po, hindi lang po military pinapadala sa China. May mga nag-aaral po doon, mga postgrad, invite from China po, mga scholarship, civilians. Iniimbita ng Chinese. Opo. Where in China? Sa military. Hindi po, iba-iba. Iba-ibang universities. School. Anong inaaral nila? Anong kinukuha nilang course? Kahit ano. Postgraduate studies. Like what? Ministerial honors. Like what? Marami pong ano yun, depende po sa available na ino-offer Course. nilang kurso, and then tinatanggap ng mga applicants natin dito pumapasa sa Exam. proseso nila. So, These ano are ngayon? private individuals, no? Yes, mga ano natin, citizens natin, Mr. Terrio Honors. Mga ano na. Okay lang yun. That's one way of promoting Chinese influence. Like I said earlier, Mr. Chair. Ano sabi ni tumawa na si Senador Jinggoy? Ano sabi ni Jinggoy nung nalaman niya na individual private personnel? Okay lang yan. Diba? Kasi nakikinabang ang mga mamamayan nating Pilipino sa offer ng ibang bansa like China. Pero pilit pa rin ni Rapi Tulfo ang kanyang gustong mangyari na pauwiin sa Pilipinas. Aba, bigyan niya yung scholarship? Kaya ba niya bigyan lahat? Ang kaalaman, mabibili ba niya yan? Ang kaalaman na makukuha sa mga estudyante o mga kababayan nating Pilipino sa ibang bansa, mabibigay ba ni Rapi Tulfo niya? Tulad ni Rizal. Saan nag-aral si Rizal? At, diba, ng medisina. Napaka-advance ang nalalaman ni Rizal. Diba? Hindi naman natin minamaliit ang Pilipinas na meron din tayong yan, mga teknolohiya at pagtuturo, klaseng pagtuturo. Pero mas maganda po kung graduate ka sa ibang bansa. Kasi ahead po sila ng teknolohiya. Diba? Meron tayo dito, pero mga tira-tira. Sikanahan. Diba? Private lang makabili ng magandang equipment dito. Okay? So, ayaw ni Tulfo ng ganun. Anong nangyari? Oh, tumawa lang si si Jinggoy Estrada. Okay? Check natin. Lungkot kasi kalat yan. Even in Western countries, they're doing that. In fact, baka bandang huli, ma-infiltrate na tayo ng PLA quietly without us knowing it dahil marami na pala tayong mga kababayan na pinag-aral doon, sinusuportan pa ng Chinese money
para mag-aral doon, and then when they come back, we don't know, baka iba ng takbo ng utak na mayon. And then, pero again, I'm really concerned doon sa Iba na ang utak, ang takbo ng utak. Ibig sabihin, kung ikaw papaaralin doon, pwede ka nang diktahan ni China, oy, ikaw, pinapaaral kita dito, gagawin kitang ganito, ganyan, doon sa Pilipinas. Ano ibig sabihin ni Rapi Tulfo niyan? Mga Tulfonatics, mawala na ba ang loyalist sa isang Pilipino? China loyalist na siya kung pinapaaral siya at doon siya nag-graduate? Paano naisip ni Rapi Tulfo ng gano'n? Judgmental, no? Lumabas na rin ang pagka-judgmental ni Rapi Tulfo. Na kung ano ang naisip, yun din ang ilalabas sa kanyang bunganga. Pinag-aralan ba niya yan? Kasi pag pinag-aralan niya yung mga sinasabi niya, hindi siguro niya gaganon yun. Dapat magpasalamat siya na merong tumulong sa isang Pinoy o sa Pilipino na makapag-aral, ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral dahil hikaos dito sa Pilipinas. Huwag niyong ipagkait na matuto at mapagtapos ang mga Pilipino, Rapi Tulfo, dahil lang sa iyong interest na galit ka sa China. So hanggang dito na lang po tayo mga ka-brothers, Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-ingat po tayo palagi. Adios. God bless mga ka-brothers.